Kung kayo ay tulad kong isang migraineur, tanong ko lamang po, kayo din ba ay nakararanas ng migraine kapag nakakakain o nakakainom kayo ng kahit anong mayroong tsokolate? Nakaka-migraine nga ba talaga ang chocolate? Ano nga ba ang sinasabi ng mga pag-aaral dito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Isang go-to comfort food natin ang tsokolate. Pero kung mayroon kang migraine, isa sa mga itinuturong triggers ng sakit na yan ang tsokolate, kasama pa mga old cheese, pabango o iba pang mga bagay. Ang tanong, trigger nga ba talaga ng migraine ang tsokolate? Sa katotohanan, mayroong mga pag-aaral at teorya nagsasabing ito ay trigger, samantalang ang iba naman po ay nagsasabing hindi pa sapat ang ebidensya para sabihin kung trigger nga ba talaga ng migraine ang chocolate o hindi. Susubukan po natin itong himayin at sa dulo ng video gawa natin ng ating rekomendasyon base sa sinasabi ng siyensya. Maraming pamamaraan ang tinuturo kung bakit nakakapagdulot ng pananakit ng ulo ang tsokolate. Sinasabi na isa sa mga pupwedeng dahilan ay dahil ang ilang mga components ng tsokolate ay nagpapatas ang activity na tinatawag na endothelial nitric oxide synthase o yung ENOS. At ang kwento nito ay nagpapatas ito ng nitrogen oxide na ang ending naman ay magva-vasodilate o luluwag o bubukang blood vessels. Tandaan na hindi naman mismo ulo ang sumasakit sa atin mismo, hindi rin utak. Pero yung balat ulo o yung balat utak ang sumasakit at ito po ay sensitive sa stress. Ang tawag dyan yung mga meninges. Kapag ka nag-dilate ang blood vessels mo, pwede pong mabanat itong mga meninges o balat ulo o balat utak, kaya sumasakit ito. Isang teorya lamang yan. Isa pang posibleng link din sa tsokolate at sa migraine attack ay dahil maraming serotonin ang napoproduce ng katawan dahil sa chocolate. At ang serotonin ay mayroong kinalaman sa pagkakaroon ng migraine. Kaya ayon, nalilink ang chocolate sa pagkakaroon ng migraine. O diba? Sound explanation din naman yan. Pero sa katotohanan, hindi pa rin naman talaga tukoy ang dahilan kung talaga nga bang linked ito sa pagpoproduce ng migraine. Pwede rin po na kaya napapakain ng tao ng tsokolate bago mag-migraine ay dahil ang cravings na nararamdaman ng isang migraineur para kumain ng tsokolate ay actually tinatawag na prodrome ng migraine. Ang prodrome ay isang stage ng migraine kung saan po pwedeng ang isang tao ay nakararamdam ng parang medyo stiff yung neck, pwede rin pong may parang aura na nakikita, pwede rin din namang hikab ng hikab, pangangapal ng batok, pangangalay ng balikat at iba pa. At itinuturo din po ng ilang mga pag-aaral na ang cravings sa mga matatamis ay po pwedeng dahil sa prodrome ng migraine at kadalasang napagtutuunan ng pansin ang mga tsokolate. Kapag ka sumakit na ang ulo o mayroon ng migraine attack, in retrospect, kumakain po ng tsokolate kaya nasisisi yung tsokolate. Pero ano pa man po ang dahilan ng migraine, kung tsokolate man yan o iba pa, the best way pa rin po na makakatulong sa atin ay ang ilog ang ating mga migraine triggers o maglog ng migraine diary o gumawa ng logs ng mga usual triggers natin. This way, mas maintindihan natin kung ano nga ba ang pwede talagang makapagpa-trigger ng migraine sa atin o hindi. Tandaan po kasi na iba-iba naman po ang katawan ng mga tao at ang trigger kay Juan ay maaaring hindi naman trigger kay Pedro. Diyan papasok ang individualized approach to healthcare. Isa pa pong tip natin ay kung alam naman ninyo na mayroon kayong migraine at kung sa tingin ninyo ay pwede kayong atakihin yan, inuman na agad ninyo ng painkiller bago pa sumakit ang mga ulo ninyo. Alam nyo naman kasi na kapag ka umatake yan sa iba, pwedeng wala na kayong magagawang ibang trabaho. Debilitating minsan yan kapag ka umatake na. At ayun, sana po nakatulong dahil ang gusto ko lang naman talaga ay healthy kayong lahat. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!